mo, iwan ko kung nasumpa din yun. Sinabi din ng ano, yung QA, oo, na may nakita nga siyang ano, babae na wala daw ulo. Tapos, ayaw lumapit sa akin yung bata, yung dalagita eh. Si Buit yung nagpunta sa akin, sabi niya sa akin na, uy, huwag na tatawa-tawa, nakita ka walang ulo. Sabi ko, hindi nga po yan, hindi magandang biro yan. Sabi niya, oo, hanapin mo yung QA na dalagita, yung may payat na marunong. Kinabahan na ako, galing kami si CR eh. Natatapos ng break time, isang beses pa lang ako nag-scan. Second week na? Oo, second week na. Tapos sabi ko, Ate Day na. Sabi niya, tara, hanapin natin. Hindi naman hanap ni Ate Day na ano pa lang yung subulit, hindi namin nakita. Kaya alam na dun sa QA. Tinuro yung bata na nakaupo malapit sa North. Yan daw, pagtingin sa akin yung ano, yung nakabayulit, nanginginig siya. Ayaw niya talagang lumapit siya. Pinilit siya ni Day na lumapit siya, tapikin mo namin siya sa balikat. Kasi nawawa ka siya. Umiiyak yung bata, ala ate, mga ganun. Sabi ko, mamatay na yata. Iyak na iyak, sabi natin na uwi na ako. Iuwi mo ako, sabi ko. Hindi mapakali si Day na, namumuk na eh. Barat ako din yan. Oo, pinuntahan na ano, buti na lang yung ano, kumalat na doon sa buong ano, production na, may nagkita na walang ulo. Pumunta na doon sila ni Dayan, sila ni Jerica. Kasi ang dami na nakaalam, iyak na ako ng iyak. Nagbabaril ako, nanginginig yung kamay ko eh. Dati sa alit yung ganun. Sabi ko, ano, tuloy ko lang yung pag-scan. Sabi ko kasi si Dayna nag-ikot na, naghanap na siya ng ano, damit na isusuot ko eh. Sabi niya, pumunta ka CR, balik ka rin yung damit mo. Mabalik ka rin ko sana yung bra ko. Hindi ko mabaliktad kasi yung bag mo nasa harapan, hindi yung t-shirt ko, nanginginig ako sa CR, dun sa ano, CR sa loob. Ang ino na Hindi ako makasiyar na yung mag-isa ngayon. Oo, Wala na po makasama. sabi ko itong ina na to. Di pagbalik ko, sabi ni Dayna, ano, tumayo ko pero umiiyak na talaga, malakas na yung matulog. Ako yung delikado dahil karamihan na namamatay, talagang ganun nangyayari, nakikita naman ang ulo eh. Sabi ko, delikado to, sabi ko. Sabi ko, Ate Dayna, sabi niya, ano, tapos dumating si Ate Sally. Si Ate Sally, di pa alam ang nangyari. Yung pinito. Ate Sally. Buti may damit sa atin. Sabi niya, meron ako ano, damit, tapos leggings. Tapos tinawagan sa Ate Dinig, yung sabi niya, Ate Dinig, sa pagod siya. Sabi niya, Ate Dayna, paano yan, iwan ang pandit Brian. Sabi ni Ate Ann, meron akong jacket, palapan na lang doon dito. Kaya nilabas ako, pinaupo ako doon sa upuan. Kagulo na, dumating na sila Lovely. Ang dami nakaalam na wala talaga akong ulo. Marami yan. Oo, nakilala nga ako ng ano, pang umaga eh. Paglabas ko ng ano, pang umaga, umupo ako sa ano, 3 p.m. Nanginginig na yung kamay ko. Tapos dumating si Diana, tinakluban ako kasi dapat na sombrero. Kaya wala siya mahanap na sombrero, yung towel. Sabi ng pang umaga, ikaw si ano, bleaching. Ikaw yung ano, nakitaan na naman ng ulo. Tikog na yata ako sa pag gano'n. Oo, okay, sabi. Kasi ano, matatakot. Tapos dumating si Diana, punta daw, kinuha na yung mga damit ko. Sinunod yung damit ko mismo sa GNT, pero hindi ayaw, bawal daw malaman kung saan banda. May kasama yata silang nagsulat. Sino nagsulat? Sila ni ano? Good morning po. Ayan. Pangalawang umaga na ngayon. Mula nung ako'y nakitaan ng wala. Olo. Maulan na umaga. Tutip, tip, tutip, tip, tutip, tip. Tuduk, duk. Matthew. Good morning, Matthew. Maulan na umaga. Good morning. Dahil bawal po ako lumabas. Gawa nung nakikita nga sa akin, wala akong ulo. Ang ulam ko ngayon ay tuyo. Tuyo yung ulam ko mga guys. Kasi hindi pa ako pwedeng lumabas. Dito lang ako sa loob ng bahay. Marami namang nagmalasakit sa akin, mga kasamahan ko sa trabaho. Bumisita ako nila dito. Yung iba chinachat ako. Sana humaba pa yung buhay ko. Sana hindi ganun kaiksi. Sana di pa tapos yung mission ko sa mundo. Kasi kawawa yung mga alaga ko.
Yan, nakainit na ako. Nagluluto na lang ako ng tuyo buyat. Bye! Happy Monday! God bless you all.